Great is the Lord of whom most worthy of praise. The city offered God the holy place. The joy of the whole world. Great is the Lord in whom we have the victory. Yes, Lord. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true of the earth and heavens above. Yes, Lord. Great is the Lord of whom most worthy of praise. The city offered God the holy place. The joy of the whole world. And great is the Lord in whom we have the victory. Yes, Lord. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true of the earth and heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true of the earth and heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true of the earth and heavens above. Oh, yes, God. Tunay nga, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong ginawa sa aming mga buhay. Thank you for your love. Thank you for the salvation. Thank you for the healing, O Lord. Tunay nga, Panginoon. Napakadaking nga ka, O Diyos. Salamat po. Salamat. Salamat, Panginoon. Amen. 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 Magandang umaga po sa bawat isa. Napakabuti nating Panginoon. Tayo po ay patuloy na umawit sa Kanya sapagkat ang ating Diyos ay buhay. Napakasarap magmahal. Hallelujah!
talagang buhay po ang ating Diyos. Hallelujah! Siya po buhay na buhay. Amen! My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord, my Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. And shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord. Tuloy nga po, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Umaga pong muli sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay sa mandaling manalangin sa ating pagpapatuloy natin yung ating pong nasimulan, yung Believer's Heart. Ano po? Believer's Heart, Proverbs chapter 4 verse 23. Aming Diyos, salamat po Ama sa umagang ito, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po Ama na ikaw ang Diyos ang mawagpala, ikaw ang Diyos ang magbigay ng patnubay sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tulutan niyo Lord, nalinisin niyo po yung aming mga puso, linisin niyo po ang aming mga isipan, anuman ang aming nagawang pagkakamali, anuman ang aming nagawang pagkukulang, patawarin niyo po kami, at tulutan niyo Lord na maging karapat dapat kami sa umagang ito sa iyong harapan, sapagkat kami naniniwala, kami walang magagawa,
kung wala ka sa aming mga buhay, maging ang inyong lingkod na gagamitin, patuloy mo basbasan ang kanyang labi, ang kanyang dila, Panginoon. Hayaan niyo po na itago niyo siya sa iyong likuran. Ikaw ang mag-usap, ikaw ang Diyos ang magbigay ng kapahayagan, at ipahintulot niyo po, Panginoon, ang espiritual na karunungang nagmumula sa iyo, ang patuloy niyang taglayin, Panginoon. Hayaan niyo po, Ama, na ang iyong salita ay maging pagkain espiritual ng bawat isa sa amin, at tulutan niyo po, Ama, ang iyong salita, Panginoon, ay maging patnubay ng buhay ng bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, na kami naniniwala na ang katagumpayan ay hindi nababagay sa amin, O God. Salamat kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po makikita po natin sa ating testo, yung sinasabi po rito regarding sa ating mga puso. Ano po? Kung maalala po natin yung sinasabi sa ating mga puso na dapat maayos po yung ating puso sa Panginoon. Dito po makikita po natin dito na dito po sinasabi po rito, kailangan po sa Deuteronomy chapter 10 verse 16 po, ang sabi po dyan, kailangan po malinis po yung ating puso. Sabi po dyan sa Deuteronomy chapter 10 verse 16, ganito po yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 10. Deuteronomy chapter 10 verse 16 po, ganito po yung sinasabi dyan. Andito pa rin po tayo sa Proverbs chapter 4 verse, ito po rin po yung pinaka main text po natin, Proverbs chapter 4 verse 23. Ano po? Dito po ay sinasabi sa chapter 10 ng Deuteronomy chapter 10 verse 16 po. Ganito po yung sinasabi dyan. Ito po yung mga bagay na dapat natin makita sa ating mga sarili o sa ating pagkatao o sa ating pananampalataya. Ganito po yung sinasabi dyan. Sabihin nun, tuliin nga ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong pagmatigasin ang iyong ulo. Ano pong sabi dyan? Linisin po natin, no? Yung simple heart natin. 'Di ba? Yung puso natin, linisin po natin. Sabi dyan, huwag natin patigasin yung ating ulo. Bakit po sinasabi dyan ng ating Panginoon na huwag po natin patigasin yung ating ulo? Dahil napakahirap po sa atin kung matigas ang ating puso, matigas pa yung ating ulo, napakahirap po natin sumunod sa Kanya. Tayo po ang mahihirapan, tayo din po yung magsasuffer, magiging useless po yung paglilingkod natin sa Panginoon kung matigas ang ating puso, kung may katigasan ang ating puso. Ang sabi po dyan sa James chapter 4 verse 8, number po dyan, yung sinasabi dyan, purify our heart. Diba? Ano po sinasabi dyan? I-purify po natin yung ating puso. Ibig sabihin po, dapat po yung puso po natin maging totoo po tayo. Pag lumapit po tayo sa Panginoon, dapat po totoong lumalapit tayo. Pag tayo po ay nakikipag-usap sa ating kapwa mananampalataya, dapat po walang halong plastik. Wala pong halong, hindi na po walang halong plastik, kundi walang halong pag-iimbot. Basahin po natin sa James chapter 4 verse 8. Ito po, no? Sabi po dito sa James chapter 4 verse 8. James chapter 4 verse 8. James chapter 4 verse 8. Ito po yung sinasabi ng James chapter 4 verse 8. Sabi po niya dyan, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Ano po yung sinasabi rito? Tayo daw po pag magsilapit sa Panginoon, dapat po pure po, totoo yung ating puso. Diba? Totoong-totoo tayong lalapit sa Diyos. Diba? Linisin natin yung ating puso, magdalisayin natin yung mga puso. Diba? Ayusin po natin. Ibig sabihin po nito, ayusin po natin yung ating pananampalataya sa harapan ng Panginoon. Diba? So, ibig sabihin po nito, kung tayo po ay maglilingkod ng totoo sa Panginoon, dapat po purify yung ating puso, malinis yung ating puso.
Di ba? Walang batik yung ating mga puso. Dapat po ito yung laman ng puso natin. Dapat po totoo tayong lalapit sa Panginoon, di ba? Hindi po ito biro dahil pag lumapit tayo sa Panginoon, sabi nga tinitignan, sabi nga nung binasa natin sa sa Nahum 1:7, ano sabi diyan? Ang mata ng Panginoon ay nakatingin kanino sa atin. So makikita po natin lalapit tayo sa Panginoon, tapos hindi naman po malinis yung ating puso, lalapit po tayo sa Panginoon, tapos hindi naman po tayo totoong lumalapit. Di ba? Lalapit tayo dahil gusto lamang natin, pupunta tayo sa church dahil gusto lamang ng ating mga magulang, gusto lamang ng ating mga lolo, gusto lamang natin dahil may gusto lang po tayo magpahinga sa church, di ba? Hindi po ito yung ino-honor ng Panginoon. Ang sinasabi dyan ng Lord, magsilapit tayo sa Kanya. Linisin po natin yung ating sarili sa Kanya. Diba? Kaya nga po rito, sinasabi niya rito, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Sino? Tayo yung lalapit sa Diyos upang yung Diyos sumaatin. Kung hindi po natin gagawin to, ano po mangyayari sa atin? Ano sabi po dyan? Pag tayo'y lumapit, malinis po tayo. Yung ating mga kasalanan talaga pong totally kakalimutan natin. Diba? Sabi ko nga po, kung tayo po ay may mga tao na nakasakit sa ating damdamin, kung may mga tao na nasaktan yung ating damdamin, dapat po pag tayo lalapit sa Panginoon, hindi na po natin sila tinitignan bilang mga barrier o mga harang. Diba? Hindi na po natin sila makikita. Although na nandyan yan sa ating mga churches, or although nandyan yan everyday nakakasama natin sa ating trabaho, or although nakakasama natin dahil siya ay kaibigan natin, pero po, tandaan po natin, anuman ang pagkakamali, anuman ang pagkakasala sa atin ng ating kapwa mananampalataya, at kung ito naman ay hiningi na ng tawad sa atin, at tayo naman ay pinatawad natin siya tulad ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon, ang sabi diyan, dalisay na dapat yung puso natin. Diba? Hindi po natin na ibabalik-balik. Alam niyo po yung tinatawag natin, ako lagi kong madalas kong in-example lagi, alam niyo yung spinning ball? Diba? Yung spinning ball, pag ginagis po natin yung bola, bumabalik at bumabalik po yan sa atin. At ganun din po tayo. Minsan, tayo may mga ugali tayong mga Kristiyano na pag nagagalit tayo sa ating kapwa mananampalataya, yung pagkakamali, yung pagkakulang ng taong ito, patuloy natin inuukil-ukil to. Patuloy natin hinahalongkat-halongkat na to. Kaya hindi po tayo nakaka-move on. Pero ang sinasabi po rito, no, sabi dito, dapat po yung sinful heart natin in Deuteronomy chapter 10 verse 6, dapat po totally wala na po yan sa atin. Kaya nga dito sinasabi dito sa James chapter 4 verse 8, ang sabi niyan, ipipurify natin yung ating puso. Ibig sabihin po yung mga pagkunwaring puso, tatanggalin natin. Diba? Alin yung mapaglinlang ang puso minsan ng mga nasa paligid natin. Diba? Kahit mananampalataya, minsan mapaglinlang ang puso. Diba? Minsan mabait sa atin, minsan makikita niyo may mga tao, ubod ng babait sa atin yan. Diba? Pero pagtalikod natin, ang daming sinasabi sa atin yan. Diba? May mga taong ubod ng babait pagkaharap ka. No? Pero minsan, diba? Pagtalikod natin. Minsan naalala ko nga po, minsan meron akong kaibigan na pagkaharap ko siya, kaibigan ko siya. Diba? Kaibigan ko siya. Pero meron akong mga kaibigan na kasama ko rin lagi na kakasama namin. Diba? At pinakilala ko sa kanila, yung aking mga kaibigan, pinakilala ko din. Pero alam nyo, minsan, meron siyang gustong abutin, meron siyang bagay na gustong makuha, no? Meron siyang gustong makuha sa aking mga kaibigan, no? Minsan, magbibitaw siya ng mga salita na against sa akin. Diba? Yung sasabihan niya ako maski hindi ko naman nasasabi, sasabihin ganito. Pero alam nyo, minsan natatawa ako sa aking mga kaibigan. Alam mo, sasabihin ng aking mga kaibigan, sandali lang, di ba? Sabi ng mga kaibigan, sandali lang Brad, mas una namin siya nakilala kaysa sa'yo. Ikaw dito ka lang namin nakilala. Di ba? Meron ka lang hinihingi, no? At pag hindi ka napagbigyan, sisirain mo yung kaibigan namin. Di ba? So pagtalikod ko, no, pagbalik ko, at ikinuwento sa akin ng mga kaibigan ko, natawa na lang ako. Di ba? Ganun tayo minsan eh. Di ba? Dito po,
dapat totally malinis na. Dapat totally maayos na yung puso natin. Di ba? Lord, gusto ko magpagamit sa iyo. Ayaw naman natin ayusin yung puso natin. Di ba? Lord, gusto kong ibigay yung the best sa iyo. Gusto natin ibigay yung the best sa Panginoon, pero ang hindi natin kayang ibigay, yung best ng puso na hinihingi ng Diyos. Kasi ang sabi niya dyan, dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Diba? Sino? Tayo. Tayo yung sinasabi dyan ng Panginoon. Diba? Tayo yung dapat ayusin muna natin yung ating sarili sa Panginoon. Dalisayin natin. Ito yung maging puso ng isang mananampalataya na once na you are serving God, sabi dyan, meron tayong dalisay na puso, meron tayong pusong totoo, hindi nagpa-plastic, hindi nagpapahirap sa ating kapwa mananampalataya. 'Di ba? Dapat totoo tayo. Hindi po tayo nawawalan ng kabuluhan yung ating paglilingkod sa Panginoon. Dapat po yung paglilingkod natin maging totoo, maging maayos. Dahil sabi ko nga po, maaring yung pangyayari ng dalawang taon tayo halos walang activity, walang movement sa church, maring ito po ay may plano ang Panginoon sa atin na magnilay-nilay tayo. 'Di ba? Napansin nyo, for 2 years na walang gawain sa church. 'Di ba? Kung dati hindi niyo napapansin yung mga anak niyo, hindi natin napapansin yung mga kapatiran, yung mga magulang natin, pero dahil sa pandemya bigla natin silang napapansin. Di ba? Kasi iyon yung gusto ng Lord, na maging malapit tayo sa isa't isa, na anytime, pag dumating ang Panginoon, at least alam natin, we are prepared na tayo ay handa na. Pangalawa po yung sinasabi po dyan, no? Sa Hebrew chapter 3, verse 8 po, ito po yung sinasabi ng Hebrew chapter 3, verse 8. Sabi po dito, Hebrew 3, verse 8, sabi po dyan, huwag po natin patigasin yung ating puso. Hebrew chapter 3, verse 8. Sabi po dyan, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumukahi, gaya ng araw ng tukso sa ilang. Di ba? Ibig sabihin yan, huwag po nating patitigasin yung ating mga puso. Ibig sabihin po, dapat po tayong mga mananampalataya, tayo may tinatawag na pusong mamon. Diba? Tayo yung mga pananampalataya, dapat yung puso natin hindi sensitibo. Diba? Dapat pusong mamon tayo na madaling magpatawad, hindi lang po tayo madaling magpatawad, kundi tayo din po, no, ay maayos yung relasyon natin sa ating kapwa-tao, maayos yung ating relasyon. Pansinin niyo po, may mga tao na maganda yung pakikitungo, no? Maganda yung pakikitungo, kahit nakatalikod ka, ang ganda pa rin yung sinasabi sa atin ng tao. Di ba? Kasi nakikita niya kung totoo tayo sa kanya. Di ba? Kung totoo tayo sa kanila. Kaya nga kanina, naalala nyo, nung binanggit ko yung aking mga kaibigan, yeah? Ano sabi nila rin sa tao? Dito lang tayo nagkakilala, siya yung nagpakilala sa inyo, siya yung nagpakilala sa iyo, sa amin. Tapos ganyan yung sasabihin mo para sa kanya, mas nauna pa namin siya nakilala sa iyo. Diba? So makikita natin yung ganun. Kahit even alam niyo po, even sa aking ministry na experience this, no? Naalala ko kahit sa aking ministry, minsan may mga taong talagang akala mo maayos na, di ba? Kahit pakilala mo ganito, akala mo maayos na, no? Pero magtataka tayo minsan, no? May mga tao talaga na, lalo na pag may mga sariling motive, no? May mga tao makikita mo na sisirain tayo, no? Pero nagpapasalamat ako, may mga taong may mga kaibigan ako na nagtatanggol talaga sa akin kasi kilala nila ako di ba? Sabi ko nga, pag hindi mo ko kilala at sirayan mo ako sa mga kaibigan ko, okay lang, dahil mga kaibigan, simulat sa pula naging kaibigan ko na yung mga yan dahil kilala nila ako. Di ba? Kaya ganun po tayo minsan. No, pangatlo po, wag po natin patigasin yung ating mga puso. Pangatlo po, sabi diyan, examine po natin ano ba yung mga motibo ng puso natin. Ano ba yung motive natin? Sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 4. Yeah, 1 Thessalonians chapter 2 po, 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2.
Yan. 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. Ito po yung sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. Sabi niya diyan, kung paanong kami minirapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon naming sinasalita, hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Anong sinasabi po dito? Ano po ba yung motive ng ating puso? 'Di ba? Examine the motive of our heart. 'Di ba? Kahit tayo po, 'di ba? Ano ba yung ating motibo sa isang tao para sirain natin siya? Ano ba yung ating motibo sa isang tao? Ano ba yung ating motibo kung bakit tayo nagpapagamit sa Panginoon? Ano ba yung motibo natin? Bakit tayo nasa church? 'Di ba? Sabi diyan, examine our motives. Pag tayo po ay nagpapagamit sa Panginoon, tandaan po natin dapat maayos po yung motives natin. 'Di ba? Parang ganito po 'yan na kahit gustong-gusto natin yung isang bagay, 'di ba? Pero ang tanong, tama po ba, right po ba yung motive natin? Bakit sa ganung bagay? 'Di ba? Pansinin po natin, pag maayos po yung motive natin, hindi po tayo nahihirapan 'Di ba? Ipinagkakatiwala po sa atin ng maayos 'yan. 'Di ba? Naalala ko nga po minsan na ako po ay may mga kaibigan din ako sa security na minsan nagpapatulong, no? And every time na lumalapit sila sa akin, kung may kakilala ko, ibinibigay ko sila mismo sa tao na kakilala ko, no? At yung tao na kakilala ko, minsan tinatanong pa ako, sabi niya, oh, paano to? Kailangan ganito. Kasi pag nagpasa ka sa kanila, sa kanilang eskwelahan, pwedeng bigyan kanila. Pero kung lagi ko sinasabi, kung paano, kung magkano yung bigay nyo sa akin, gayon na lang po ang bigay nyo sa kanila. 'Di ba? At bahala na po sila. 'Di ba? So ako, ganun ako Kasi gusto ko, kasi may mga taong tumulong po sa akin dati No, nahihirapan ako dahil wala akong kakilala ngayon. Nung wala akong kakilala doon, dahil bago pa nga lamang ako. Pero nung ako po ay nagkaroon ng mga kaibigan at ipinakilala sa akin yung tao na yan, no, every time na may lumalapit sa akin, no, binibigay ko po sa kanya direct. 'Di ba? Hindi po ako lumalakad. Sila po yung pinapupunta ko mismo ron. No, sila yung makipag-usap sa tao na yon, 'di ba? Bahala na po sila doon, no? Pero at least sabi ko nga, totoo yung motive ko na tulungan sila dahil hindi ko sila pahihirapan. 'Di ba? Ganun po tayo dapat. Dapat yung motive po natin, maging sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat totoo po yung motive natin. Na pag sinabi natin, Lord, magpapagamit ako sa iyo. Let's do. Totoo yung motive natin, magpapagamit tayo sa Panginoon. Dahil pag totoo yung motive natin, tandaan po natin, kahit may pagsubok, kaya po natin puntahan yung ninanais ng Panginoon para sa atin. Kaya po natin gawin yung gusto ng Panginoon na gagawin natin kung maayos po yung motive natin. Di ba? Example po, minsan sa mga Bible study natin, kahit malayo yung Bible study natin, kung ang motive natin is to glorify God, di ba nararating natin yan? Pinupuntahan natin yan? No? Naalala ko nga po minsan, sabi ko nga, minsan dami naiinis sa akin, lagi ko rin example, yung mga nasa bundok na naglalakad, dahil totoo po di ba? Dahil totoo po sila, pag pumunta po sila sa mga Bible study, yung mga kapwa natin mananampalataya doon, hindi po yan tumitingin ng malayo. Ang tinitignan yan ay pupuntahan nila ito is to glorify God. Di ba? Sabi ko nga po, minsan, maglalakad ka 3 oras, mauulanan ka, pero makikita mo may kagalakan ka. Hindi ka nahihirapan, hindi ka nagsasawang pupuntahan mo yan weekly, di ba? Weekly ka pupunta doon sa mga Bible study mo na yun. Weekly ka na ilang barangay yung pinilalakad mo na yan. Dahil totoo yung motive mo to glorify God. Ano sabi dyan? Hindi ka po nahihirapan bagkus meron kang kagalakan sa puso. Meron tayong kagalakan sa puso na nagpapagamit sa Panginoon. Di ba? So yan po yung sinasabi dyan sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. Dapat po examine po natin yung motive natin, no? Ito po yung mga dapat nasa puso natin di ba? Pang-apat po diyan, yung sinasabi po diyan sa Philippians chapter 4 verse 7, no?
Sabi diyan, Philippians chapter 4 verse 7. Ito po yung sinasabi ng Philippians. O Pilipos chapter 4 verse 7. Sabi po diyan sa Pilipos verse 7, ganito po yung sabi. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Sino po sabi dyan? No, yung kapayapaan na di masayod ng pag-iisip. Diba? Ano sabi dyan? Iingatan po tayo. Diba? So makikita po natin, yung puso natin, makikita natin, babantayan tayo, maaayos po. Diba? Kaya nga po dito, Philippians chapter 4 verse 7, ang sabi dyan, bantayan po natin yung ating puso. Hindi lamang po natin babantayan yung ating puso, pati isipan natin. Kasi ito yung sinasabi dito sa Philippians chapter 4 verse 7 na yung kapayapaan ng Diyos ang nais niya na sa buhay natin. Diba? Kaya meron po tayong peace of mind. Diba? Meron po tayong peace of mind. Kaya po natin gawin yung nais ng Panginoon sa buhay natin na kahit anong mangyari. Diba? Naalala ko nga po, minsan, nung nakarang araw lang, may mga kausap po ako, no, sa province, sa Bicol, dahil alam niyo po sa Bicol, kahit mawala na po tayo sa Bicol, marami pa rin tayong mga kaibigan nakikipag-communication at nalulungkot ako, no, na maraming mga kaganapan nangyayari sa kanila, pero meron silang kapayapaan. Yung isang laging nagte-text sa akin, sabi niya, handa na siya, di ba? So makikita natin, sabi niya, yung ganito pastor na pangyayari, pagsubok lamang to sa ating mga mananampalataya, di ba? So makikita natin na meron siyang kapayapaan sa puso niya na kahit anong mangyari. Sabi niya nga sa akin, natutuwa siya na nangingi siya sa Panginoon ng budget para pambili niya ng gamot, no? Wala siyang ibang nilapitan, kundi ang Panginoon din may nagbigay sa kanya. Di ba? Merong ginamit ang Panginoon para sa kanya. So makikita natin na siya, alam niyo po yung tawang ito, may mga sakit na siya. Ano, sabi niya nga, marami na siyang sakit dahil sa kanyang edad, pero yung peace of mind niya, no, yung kapayapaan sa puso niya, makikita natin na every time kahit sa ganitong pandemya, no, sa ganitong pandemya, sabi niya nga, malayo yung kanyang apo, malayo yung kanyang anak, but he still meron siyang peace of mind sa God. So, yun yung kailangan natin. Meron tayong kapayapaan sa puso natin. Meron tayong kapayapaan sa isip natin. Ito yung mga bagay na magiging maayos. Kaya nga sabi, babantayan po natin lagi yung puso natin. Pag medyo nag-doubt na tayo, medyo, teka muna. Parang dumilis na ako sa Panginoon ito. Di ba? Pag nagkaroon na tayo ng agam-agam sa pag-iisip natin, teka muna. Di ba? Upo tayo sandali. Manalangin tayo sandali. Diba? Pansinin nyo si Daniel, Prophet Daniel, Meshach, Abednego, Shadrach, mapapansin natin. Diba? Silang apat, anong ginawa nila? Nung may dumating na matinding pagsubok, ano yung ginawa nila? Nataranta po ba sila? Hindi sila nataranta. Mapayapa yung kanilang kaisipan. Ano sabi na Daniel? Mag-pray lamang tayo. Diba? Manalangin tayo. At nung sila'y nanalangin, pansinin natin, ino-honor ka agad ng Lord yung kanilang hiningi. Diba? At hindi lang basta in-honor, no? Tinutulungan pa sila ng Panginoon. Yung favor ng Panginoon na sa kanila. Ganun po tayo pagka meron tayong peace of mind, no? Tapos yung gwardyado natin, yung puso natin, gwardyado natin na, teka muna. Diba? Tama ba yung motive ko? Maayos ba yung relasyon ko sa Panginoon? Tama ba to? Then, ano po sabi dyan? Bibigyan po tayo ng kasiguruhan ng Panginoon. So makikita po natin, maganda po yung mga ninanais ng Panginoon sa atin. Diba? Sabi po dyan, placing the Spirit in our heart. 2 Corinthians chapter 1 verse 22 po. Ito po ang sinasabi dyan. 2 Corinthians Ayan, 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians
Yan po. 2 Corinthians chapter 1. Yan. Chapter 1 verse 22. Ito po yung sinasabi dyan. Na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu ng ating mga puso. Ano sabi dyan? Ilagay po natin sa puso natin, let the Spirit of God placing in our heart. Diba? The Spirit of God, bigyan natin ng puwang sa puso natin. Diba? So, ibig sabihin, sa puso natin, bigyan natin ng pagkakataon, ang banal na Espiritu na manahan sa atin, bigyan natin ng pagkakataon na ang banal na Espiritu ang tumulong sa atin, hindi yung ating sarili. Kaya nga po, 2 Corinthians chapter 1, verse 22, anong sinasabi? Placing the Holy Spirit in our heart. Diba? Bigyan natin ng pagkakataon, yung banal na Espiritu, yung manahan sa ating mga puso. Bigyan natin ng pagkakataon, ang banal na Espiritu ang kumilos sa atin. Kaya nga po, di ba sinasabi, do not grieve the Holy Spirit. Huwag natin pabayaan, huwag natin kontrolin ng Holy Spirit kasi meron siyang itinuturo sa atin. At dahil sa tinuturo niya tayo, ano yung mga bagay natin dapat gawin? Ang dapat natin gawin, ayusin po natin. Di ba? Ito yung gusto ng Lord. Let the Spirit of God, no, yung nagdudwell sa puso natin. Di ba? Sabi diyan, Galatians chapter 4 verse 6. Ano po yung sinasabi ng Galatians chapter 4 verse 6? Ito po yung sinasabi ng Galatians. Galatians chapter 4 Yan, Galatians chapter 4 verse 6 po. Sabi diyan, Galatians chapter 4 verse 6. Sabi po diyan, at sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso na sumisigaw ng Aba, Ama. Diba? Anong sabi diyan? No, yung the Spirit of God, ipinagkatiwala sa atin, the Holy Spirit, na ipinagkatiwala sa atin. So, ibig sabihin, kaya nga sabi ko, the mark of every Christian is not yung kinakatakutan natin. Takot tayo sa vaccine, takot tayo sa mark of 666, takot po tayo sa mga barcode. Pero tayo po, hindi na po tayo pwedeng tablan yan. Why? Because we are sealed by the Holy Spirit. We are the mark, and that is the Holy Spirit. Diba? The Spirit of God living with us. Diba? Narito siya sa ating mga puso. Ang problema lang, the Holy Spirit, kaya hindi natin nararamdaman minsan because of lack of knowledge of the reading the Bible. Diba? Ayaw natin unawain yung salita ng Panginoon. Ayaw natin basahin yung salita ng Panginoon. Diba? Matigas yung puso natin. Diba? Pinatitigas natin yung puso natin. Kahit may gustong-gusto na mangyari ang Panginoon sa buhay natin, hindi pa rin niya magawa. Why? Because gustong-gusto natin ginigrip the Holy Spirit, pero hindi po pala natin dapat i-grip the Holy Spirit. Why? Ang sabi po rito, no, yung Espiritu ng Panginoon, ano sabi diyan? Narito sa ating mga puso. Diba? Kaya nga, ang sabi diyan, sa 2 Corinthians chapter 3, verse 3, ano siya? Ano sabi diyan? 2 Corinthians 3:3. Diba? Ang sabi diyan, basahin po natin, 2 Corinthians 3:3, pag-aralan po natin. 2 Corinthians 3:3, ito po yung sinasabi diyan eh. Sabi diyan, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. So makikita natin, yeah? Anong sabi diyan? The Spirit of God. Di ba? The anointing of God, the power of God, di ba? Nagmamanifest sa atin dito sa puso natin dahil why? Because ito yung ninais niya. Kung tayo lamang po ay seryoso na nagpapagamit sa Lord, kung tayo lamang po ay seryoso na ipinagkakatiwala yung sarili natin sa Lord. Di ba? Naalala ko nga po minsan, may narinig ako isang kwento na isang tao na executive
nakasakay siya sa isang kotse, nakasakay siya sa kanyang Jaguar na sasakyan, nakasakay siya sa kanyang mamahaling kotse, no? At sa kanya siya ay laging nagmamadali mag-drive, no? Pag tapos ng trabaho niya, nagmamadali na siya pauwi, ano? At sa kanyang pagmamadali, may bumato po sa kanya ng brakes sa kanyang kotse. 'Di ba? May bumato sa kanya. At nung siya lumabas, ano po yung lumabas sa kanya? Lumabas siya, nakita niya yung bata, 'di ba? Tapos kinausap niya yung bata na may panggigigil, pero hindi siya galit dahil bata po. At yung bata, malumanay na sumagot. Ano sabi ng bata? Marami na po kasi akong tinawagan, marami na po akong mga taong nilapitan, pero wala pong pumapansin sa akin. Kasi yung kapatid ko po, nahulog sa wheelchair. Marami na po siyang sugat, wala pong tumutulong sa amin. Di ba? So, nakita natin, yung taong executive, tinulungan niya yung bata, di ba? At humingi ng pasalamat sa kanya yung bata, nagpasalamat, isinakay yung kanyang kapatid sa wheelchair at nagtutulak siya. Di ba? At alam niyo po, nung siya umuwi na sa kanilang tahanan, nakita niya yung gasgas ng kotse, hindi niya na po pinaayos yun. Di ba? Bakit po? Kasi nakita niya na minsan sa ating mga buhay, hindi po natin kailangan laging nagmamadali. Diba? Hindi po natin kailangan magmadali sa bawat bagay. Minsan, gustong-gusto natin magmadali. Diba? Gusto natin dapat ganito. Dapat bukas ganito na ako. Diba? Lagi natin, alam niyo, naalala ko, maraming mga taong ganyan nagmamadali. Maraming mga taong nagsushortcut. Diba? Para umasenso lamang sa buhay, ginagawa nilang shortcut. Ang lahat nagiging madali. Sa kanila, naalala ko nga minsan, meron kaming nakikita, no? At ako hindi ko naman kakilala yung tao na yun, pero yung aking kaibigan, napapansin to na mabilis umasenso yung pamilya ng isang taong ito, mabilis umasenso. Ang trabaho nung nanay ay secretary, diba? Secretary sa isang kooperatiba sa probinsya, secretary, yung nanay, nagsekretary sa kooperatiba, tapos nagulat sila, ang bilis umasenso, biglang nagkaroon ng maganda sasakyan, nagkaroon ng ganito, then bandang huli, nalaman nila, no, maraming katiwaliang nagaganap sa buhay, di ba? Yung sarili niya, yung sarili niyang pagkatao, no, hinayaan niyang mayurak-yurakan siya, di ba? Yung sarili niyang pagkatao, di ba? Ang dami nakakilala sa kanya, no? Bandang huli, lahat yun, lahat ng kanyang mga napundar, unti-unting nawala. At pati siya, tinanggal siya sa kanyang trabaho, no? Pati yung naging karelasyon niya ron, dahil nahuli, di ba? Ano nangyari sa kanya? Di ba? Minsan ganun po, may mga taong nagmamadali sa buhay. Diba? Kahit maraming mataong maapakan, maraming pagkakamaling magawa, diba? Basta ang gusto, umunlad lamang. Diba? Dito po, hindi po natin dapat tayong magmadali. Diba? Hindi po natin dapat madaliin yung isang bagay. Ang dapat po makita natin na yung Panginoon, tignan natin ano ba yung gusto ng Panginoon sa atin, makinig tayo sa salita ng Diyos, diba? Magnilay-nilay tayo sa salita ng Diyos. Ano ba yung plano natin sa buhay natin? So makikita natin maganda yung nais ng Panginoon sa buhay natin kung marunong lamang po natin na ilagay ang ating Panginoon sa buhay natin. Sabi po dyan sa Ephesians chapter 5 verse 19. Ano po yung sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 19? Ephesians 5 verse 19. Ephesians 5 verse 19. Sabi po diyan na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu ng awitan at nangangpuri sa inyong mga puso sa Panginoon. So ano ibig sabihin po diyan? No? Making music. No, making music na to the Lord in our heart. 'Di ba? Lagi natin pupurihin, lagi natin aawitan. Pag nakikita natin, medyo magulo na yung buhay na nagkakaroon na tayo ng problema. Ano sabi dyan?
kailangan alam natin kanino tayo lalapit. No? Bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Bigyan natin ng music yung ating mga puso. Kaya nga minsan nakakalungkot isipin. Mas marami pa tayong alam na yung mga awiting hindi makadiyos kaysa sa awiting makadiyos. Di ba? Dapat po marami tayong alam papuri para sa Panginoon. Di ba? Kahit luma na yung mga kanta na yan. Di ba? Pakinggan natin ang ganda ng mensahe niyan sa buhay natin. Di ba? Pakinggan natin yung mga awitin, yung old gospel. Di ba? Minsan, marami, alam niyo, minsan nalulungkot ako. Minsan, may mga kabataan ayaw na ng mga ganong kanta. Mas gusto na nila na yun, yung maingay. No? Pero pag pinag-aralan natin, mas maganda pa yung mga sinaunang kanta. No? May malaking tulong sa atin. Di ba? Kaya nga hanggang ngayon, di ba? Minsan kumakanta ako sa trabaho ko nung kinakanta ko yun, and because he live, sabi sa akin nung aking kasama sa trabaho, ang tagal na nung kanta na yan, bata pa ako, kanta na yan, di ba? Tapos, kinakanta niya, narinig ko minsan kumakanta siya nung sa Hillsong, di ba? Pero pagdating sa old song, yung mga gospel, makikita natin minsan, mas marami pa tayong alam yung mga makabago kaysa doon sa magagandang may dating sa buhay natin, no? Sabi dito, tulungan natin, make music, no? Make music to the Lord, no? Tulungan natin siya. Alam niyo po, pagka marunong kang gumawa ng mga tula, mahusay kang gumawa ng tula, makakapag-compose ka na makakanta di ba? Minsan, natatawa nga ako, minsan, may mga naririnig ako, minsan, tissue lang, ginagamit na sila ng Lord, makalikha na sila ng mga kanta, di ba? Meron tayong, alam niyo po, pag natapos po yung pandemya na to, meron tayong mga kaibigan, yung Praise Philippines na mga kaibigan natin, gusto nila minsan marating yung church natin, Narupat Christian Ministry, naghahanap sila ng mga composer, naghahanap sila, gusto nila marating. Why? Sila ngayon, hanggang ngayon, sila po ay tumutugtog pa rin po at umaawi pa rin po. Makikita natin, ganun ang kailangan natin sa buhay natin. Ngayon po sa panahon na ito, sa ganitong pandemya, no, wag po natin na gugulin yung ating panahon sa kalungkutan, gugulin po natin yung ating panahon na mag-aral ng salita ng Panginoon, pasahin yung Biblia, purihin natin yung Panginoon. Dahil pagtapos po ng pandemya na ito, walang tayong ibang gagawin is to glorify God, ligtas tayo, walang karamdaman, di ba? Maayos ang buhay natin, healthy tayo, no? Although may mga kapatiran tayong iniwan tayo, ako marami akong kaibigan marami na akong mga kaibigang pastor na lumisan na sa mundong ibabaw na ito, di ba? Pero sabi nga ng Panginoon ni Haring David, no, mas mapalad sila dahil sila na pagdating ng panahon makikita pa rin natin sila. Pero yung paghihirap natin, di ba, na hindi na nila mararanasan. So ayusin lamang po natin yung ating relasyon. Sabi diyan, Romans chapter 5, verse 5. Sabi po diyan, Romans 5:5. Sabi po dito sa Romans 5:5, at ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. Ano sa diyan? Punuin po natin ng ating puso ng pag-ibig. Pupunuin po natin ng puso pag-ibig. Hindi galit yung nasa puso natin. Pupunuin po natin ng pagmamahal sa ating kapwa pananampalataya. Pagmamahal sa ating mga tao. Di ba? So alam niyo po, nung panahon sa gitna ng panahon ng pandemya, makikita niyo maraming mga tao nagtutulungan. Naalala ko nga po last year, nagkaroon ng pagputok ng pandemya. May mga kaibigan tayo, may mga kasama tayo, nagpunta sa Mindanao, di ba? Sumuporta sa Mindanao, paggaling sa Bicol, takbo ng Cagayan, di ba? Nagtulong-tulong po, no? Hindi iniisip yung pagod ng mga tao na ito, di ba? Naglalabas ng mga budget, sariling budget, naglalabas, di ba? Para maabot yun. Bakit? Kasi punong-puno ng pag-ibig ang puso ng bawat isa. No? May mga taong gano'n, punong-puno ng pag-ibig, wala man tayo, sabi ko sa mga bata, wala man tayong material na bagay, wala man tayong financial na bagay na sagana, pero meron tayong pag-ibig sa ating kapwa-tao, meron tayong pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya, and we pray for them, pinagpipray natin sila nang hindi nila nalalaman, di ba?
Ito yung gusto ng Lord. No? Full of love ang puso natin. Totoong pag-ibig po, totoong pag-ibig ang nais ng Panginoon. Sabi po diyan, no? Colossians 3:15, ano yung sinasabi ng Colossians 3:15? Colossians 3:15. Sabi po diyan sa Colossians 3:15, sabi diyan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging magpasalamat. Ano sabi diyan? Hayaan po natin na mag-rule. Sino? Ang hayaan po natin ang maghari sa puso natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Diba? Ito yung kailangan natin, church. Ang nag-aari sa puso natin ay ang Panginoon. Ang Panginoon ang kumukontrol sa buhay natin. Ang Panginoon ang hinahayaan nating malayang makakilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Walang iba kundi ang Panginoon lamang. Sabi diyan, pagka ginawa po natin to, ang sabi po diyan sa Psalms chapter 20 verse 4, igagrant ng Panginoon yung desire ng puso natin. 'Di ba? Na yung placing siya yung nasa binigay natin, pinagkatiwala natin sa kanya yung puso natin, binigyan natin siya, nahinayaan natin siya kumilos sa atin, nilinis natin yung ating puso. Ano sunod diyan? Yung sinasabi diyan, pag lahat ng ito ay ginagawa natin, ang sabi diyan, God grant your desire. Igagrant ng Panginoon yung desire ng puso natin, igagrant ng Panginoon yung ninanais natin. Kaya nga, di ba, whatever we desire ng ating mga puso, at pag ito'y inilapit natin sa Panginoon, bibigyan lamang po ito ng Panginoon ng pagkakataon if we delight ourselves. Di ba? Kailangan i-delight po natin yung ating mga sarili. Pangalawa po dyan, dapat laging may kagalakan sa puso natin. Diba? Ezekiel chapter 24 verse 25. Anong sinasabi diyan? The glory and the desire ng puso natin. Dapat naroon. Meron tayong kagalakan sa puso. Diba? And we glorify God sa buhay natin. Then, anong sabi po diyan? Meron tayong desire. Dapat yun po yung maging desire natin. Na i-glorify yung God sa buhay natin. Iluluwalhati yung Panginoon sa buhay natin. Then, ikagrant ng Diyos sa atin. 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. Ano po sinasabi dito? No? 1 Thessalonians 3:13. Dito po tayo. 3:13. 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. Sabi po dyan, 3:13. Upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang mapipintas sa kapanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo na kasama ang kanyang mga banal. So, ibig sabihin po yan, no? Si Kristo ang magbibigay sa atin ng strong. No? Patitibayin, patitatagin ng ating Panginoon, ang ating pananampalataya kung lahat ng ito ay narito sa puso natin. Di ba? Bigyan po natin ng pagkakataon, nalinisin natin yung ating mga puso, ayusin natin yung puso natin sa ating pakikipagkapwa. Hindi lamang po yun ayusin, bigyan po natin ng pagkakaroon ng banal na espiritu ang mag-ari sa atin, at higit sa lahat, hayaan natin na si Kristo ang magbigay ng matibay at siya yung maging magtatag sa atin. At lahat lamang po ito ay pwedeng mangyari if we delight ourselves to God. I-delight po natin yung ating sarili sa Panginoon, and then everything na dinidesire ng ating puso ay pwedeng maganap. If we delight ourselves to God. Sabi, delight yourself unto God, and whatever the desire ng inyong puso ay ibibigay ng Panginoon. Diba? Ito yung ninanais ng ating Diyos sa ating church. Everything what happened to us, we need to glorify God, we need to exalt the Lord sa ating mga buhay, and we need na maayos yung ating puso. Diba? Kaya nga po, ito po yung ating believer's heart, no?
ayusin natin. Ito yung puso na nais ng Panginoon sa atin. Church, anuman ang pinagdadaanan natin sa buhay natin, anuman ang nangyayari sa buhay natin sa panahon na ito, 2 years na tayo, na ganitong panahon ng pandemya, isa lang ang ninanais ng Lord. Maayos yung ating tunay na pananampalataya, maayos yung ating puso, maging maayos ang buhay natin bilang mananampalataya. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulutan mo, Lord, na ang iyong mga sinabi sa iyong banal na salita, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakataon na malayang makakilos sa amin. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang kumontrol sa amin, at hayaan niyo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay manahan sa amin. Sabi mo nga, Panginoon, sa iyong banal na salita, we have the mark, and that is the Holy Spirit. At sabi mo nga, Panginoon, we are sealed by the Holy Spirit. At sabi mo nga, Panginoon, we are anointed by the Holy Spirit. In 1 John chapter 2 verse 20, sabi po, Panginoon, we are anointed by the Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa iyong mga plano sa aming mga buhay. Hayaan niyo po, Ama, tulungan niyo kami na lalakad kami. We delight ourselves unto you, God. We need to glorify your name sa aming mga buhay. Lord, ang papuri ay hindi nababagay sa amin, sapagkat ikaw ang Diyos ang dapat itaas. Ikaw ang Diyos ang mga bawat maghari. Sa bawat isa na nakaharap sa iyong harapan, Panginoon, ang mayroong mga karamdaman, let your healing power, O God. Sa may kalungkutan, bigyan mo po, Panginoon, ng kagalakan. Sa bawat isa, Panginoon, ay pagkatiwala niyo po ang anointing na nagmumula sa iyo. Lalakad kami sa mundong ibabaw nito. Punuin niyo po kami ng pag-ibig. Puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Sa iyo ang papuri sa matabis na pangalan ng Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay pagpatuloy na makinig. Habang wala pa po tayong online, sabi ko nga po, pinapayagan na po tayo 30% in the service in the church, but the problem, ang hanapin po sa atin ay karamihan sa atin ay hanapan po tayo ng vaccine, fully vaccine lamang daw po muna yung pwedeng magdaos ng mga activities sa church. Sa atin po, as of now, habang hindi pa po tayo nababaksinan, let's continue mag-online po tayo, and pagdating ng panahon, let's pray to God na magamit po tayo. Maraming salamat po, at magandang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pagpalain po kayo, God, in Jesus' name. Amen. Amen.